Marian's POV. Mula dito sa hagdanan, rinig ko ng mga tawanan ng kaibigan ni Rocco. Dude, gayahin kaya natin ang strategy ni Guardicelli. Nagagalit-galitan para kausapin ni Pretty Marian. Ani ni Aljur sa kabinuntunan ng tawa. Nakitawa rin si Kial at ang isa pa nitong kaibigan na si Morris. Present lahat ng mga kaibigan ni Rocco ngayon sa bahay. Hindi pa kunwari iinom ng gamot para lambingin. Hanap ang galawan ni Gago, dude. Si Kial at saka bumanghalit ng tawa kasabay ni Aljur. Nakita ko si Nico ni Morris si Kial nang mapansin itong nasa hagdan na ako. Sabay pa silang lumingon sa akin at gumitit sa kabumati. Hi Pretty Marian, mas lalo ka atang gumanda ngayon ha. Bati agad ni Aljur sa akin, sabay kindat at piling ngumiti nang makalapit na ako sa kinuupuan nila. Nahihiya naman ako ngumiti sa komento nito. Maganda ka pa sa umaga Marian, pambobola naman ni Kiel sa akin habang nakangiti. Ngiti lang din ang ganting sagot ko dito. Kaagad na hinanap ng mata ko si Rocco. Wala na kasi ito sa kwarto kanina nang makalabas ako ng bathroom. Hi Mrs. Guardicelli, I'm Migs. Hindi pa pala ako na-introduce ng asawa mo sa'yo. Sabay lahat ng kamay nito sa akin. Napakaseryoso ng dating nito at gwapo rin. Kulay green ang mga mata nito. Migs palang name nito. Inabot kong kamay niya para makapag-shake hands. Nakita kong bahagyang pagsiko ni Kial sa kanya, magkatabi kasi sila. I heard someone's clearly strut. Kaya lumampas ang tingin ko kay Migs. Kaga naman binitaw nitong kamay ko nung marinig nitong pagtikim ni Rocco sa likod niya. Back off. Asik agad ni Rocco at kaagad na lumapit sa akin. He snaked his arms around my waist. Eto naman, para shake hands lang eh. Si Aljur na laging babala nagreklamo. Samantalang si Migs ay pangiti-ngiti lang. Hindi ko rin naman ito nakitaan ng takot kay Rocco. Sanay na siguro to sa ugali niya. Napansin ko naka-dog tag ito gaya ni Aljur sa kanilang tatlo't si Kial lang ang naka-polish shirt. Si Aljur at si Migs ay parehong naka-leather jacket at magkaiba lang ang kulay ng leather jacket nilang dalawa. San ka galing? Mahinang tanong ko sa kanya. Napansin ko kasi na parang may inaayos ito sa likod bahay sa may pool banda kasi galing ito doon kanina. I just prepared something in outside. Sagot naman ni Rocco sa akin kaya dumako mga tingin ko sa labas. Nagsilibasan na rin kasi mga kaibigan niya. Anong meron? I asked confused. He kissed my forehead before he grabbed me to go outside. Nang makalabas kami, nasa gilid ng pool ang mga kaibigan ni Rocco at nandito rin pala si Tita Belinda, si Nana Rose pati na rin ang asawa nito at saka si Sir Fidel. Nakahilarang mga ito sa gilid ng pool. Masaya silang nagkakwentuhan at kagad naman silang apat na tigil at tumingin sa amin ni Rocco. Bakit parang may okasyon? Ang daming pagkain naman nata nito. Anong meron? Nakangiti si Tita habang nakatingin sa akin. Lalapitan ko na sana to, ngunit biglang pinigilan ako ni Rocco sa braso. Kaya napalingon ako sa kanya. I was shocked when he knelt in front of me. I was about to grab him to stand, but I stopped when he spoke. Marian, I will formally ask you this time. Will you marry me for the second time? Seryoso mukha ni Rocco habang nakatingala sa akin. May dinukuto sa bulsa ng suit jacket niya. Isang velvet red box at saka binuksan niya to. It's a diamond ring. I want to marry you in front of many people this time, babe. Kumikisla pa mga mata ni Rocco na naghihintay ng sagot ko. I stilled. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon ni hindi ako nakasagot. Pero dahan-dahan akong tumango sa kanya. Kaagad nangilid ang luha ko sa aking pisngi nang tumayo ito't kinuha ang kamay ko. Sinuot niya sa daliri ng palasingsingan ko ang diamond ring. Pagkatapos niyang alisin ang unang singsing na binigay niya sa akin. I'm crying in happiness. He hugged me for a second. Napahikbi ako nang bumulong ito sa akin. Mahal kita. At saka sinila ko ng halik sarap ng mga kaibigan niya at nila nana't asawa nito, tita at ng daddy niya. They clapping with cheers. Ang SPG ni Gago! I heard Aljur shouted. At saka nagsitawanan silang lahat. Mahina ko naman tinulak si Rocco at nahihiyang tumingin sa kanilang lahat, paniguradong namumula ako ngayon. Pero si Rocco walang pakialam sa mga tawanan ng mga kaibigan niya. Lumapit sa amin ang daddy niya, kaagad nitong tinapik sa balikat si Rocco at bahagyang tumango ang huli sa papa niya. Bumaling naman si Sir Fidel sa akin at nakalahad ng mga kamay nito upang himakap sa akin at binati ako. Kaagad ko rin naman itong niyakap. Thanks po sir, but he cut me off.
Dad, call me daddy or papa if you want, Marian. You're now my daughter, right? And you're now carrying my apo. Matamis itong umiti sa akin at tinawakan itong dalawang balikat ko bago lumayo. Please take care them both, my son and my apo, okay? Opo, Dad. Nahihiya akong sagot sa kanya. Si Nana Rose naman ay yumakap din sa akin at pagkatapos ay si tita ko naman. Matamis ang ngiting yumakap sa akin. Si Rocco naman ay lumapit sa mga kaibigan niya. Ayos, Dude, magaya ang galawan mo. Si Aljur sa kamahinang tinapik sa Rocco. Sinamaan lamang ito ng tingin ng huli. Pero si Aljur na sadyang maligalig, walang pakialam, mas gumisi lamang ito lalo. Congratulations, dude. Ikakasal ka na ulit this time sa maraming tao na. Sure na to, Dude, hindi ka na nagmamadali. Out of town pa naman si daddy ngayon. Sad naman ni Kel sa kabinuntanan ng tawa. Nakitawa na rin si Migs, pero pinagmumura lamang sila ni Rocco. Can I be your best man, dude? Total present na ako ngayon. Sad naman ni Migs, hindi ko alam kung nagbibiro lang ba to, pero bahagi atang nakangiti kay Rocco. Sa kanilang apat, ito yung tipong chill lang, hindi mo matansya kung nagbibiro ba o hindi. Si Rocco napakaseryoso talaga sa kanila kasi bihira atang magsalita ng Tagalog. Uy, hindi pwede yan. Total present naman tayong apat. Ganitong gawin natin, bunutan. Ano, okay ba suggestion ko, dude? Si Aljur pa, bida talaga to kahit kailan. Mabuti naman at sinang-ayaw na nilang apat at nakisali pa talaga si Nana Rose na siyang kumuha ng ballpen at papel para pangbunot. Si Rocco siyang bumunot kasi siya ang ikakasal. Hindi ko alam kung sino nabunot nito kasi wala naman itong sinabi, basta nakita ko lang na bahagyang tinapik sa balikat si Aljur. Hinayaan ko mo ito makipagsayahan sa mga kaibigan niya at nakikisama na rin ito sa daddy niya na ngayon ay nakisali sa biroan nilang apat, pati na rin ang asawa ni Nana Rose. Masaya ako nakikitang maayos na itong nakikipag-usap sa dad niya. Isa-isa na nagpaalam ang mga kaibigan ni Rocco. Si titay nauna na nagpaalam kanina. Pinahatid to ni Rocco sa mga tauhan niya nang nagbabantay kay tita. Si Nana Rose naman ay nagpahatid na din sa asawa niya. Si dad naman ay inihatid din pagkatapos ihatid si Nana Rose ng asawa nito. Finally, we're alone together, babe. You slowly yanked me in my waist and kissed the top of my head. Nakatingala ako sa kanya at yumakap. Ano naman yung iniisip mo, Gadacelli, ha? Natatawa kang tanong sa kanya. Ngunit ngumuso ito tinalikan ako sa labi. He deepened the kiss. He tilted my head so he could have a better access in my mouth. Dahan-dahan niya akong pinalakad patras papuntang living room. Saka maingat na pinaupo sa mahabang sofa. He didn't break the kisses while he slowly laid me there. Rocco, wait, I want to eat ice cream. Tinulak ko si Rocco mula sa pagkakadagan sa akin. Nakunot ang noon itong tumingin sa akin. Napanguso ko nang hindi ito kumilos. Okay, magluto ka ulit ng lasagna. Hindi ako nakakain ng mais kanina, okay lang ba? Nilambingan ko pang lalong boses ko. He kissed my forehead before he stand and go to the kitchen. Napangiti ako habang nakasunod sa kanya. Gusto ko kasing pinapanood to habang nagluluto ng paborito kong lasagna na gawa ni Rocco. I love you, Guadicelli. Tawag ko sa pansin niya. Lumingon to sa akin na kunutang noo nang marinig niyang tinawag ko siya sa apelido niya. I mean, babe. Pili akong ngumiti sa kanya. Love you too, wife. Rocco Guadicelli's POV. The moment I laid my eyes on her when she bumped on me in the hallway at the party that night, she caught my attention, easily without her knowing it. I admitted this is the first time I felt something like this. She's the only girl got my interest. Kaya nang malaman kong isa siya sa mga empleyado ng kumpanya ko, laking tawa ko. There, I have all the chance to get to know her. I always make some ways para palagi ko siyang makita, kahit na hindi niya natrabaho. Pinapagawa ko sa kanya at gusto ko sa loob ng opisina ko. Call me a ruthless for doing it, but I don't care. Sa gusto ko si Marian makita palagi eh. I tried to go near her. I saw in her eyes that she's so scared of me, but Holman interrupt us. Wow, dude, at ang gago, nakipagkami pa talaga sa kanya. Kainis lang kasi ngumiti si Marian kay Holman, pero sa akin ang damot ngumiti. She's beautiful, dude. Pwede ko ba makuha ang number niya? Sabi pa nito. Sinamaan ko siya ng tingin. Holman, spare her. She's mine. Yes, I already made my mind. Atakin lang si Marian. Hindi makapaniwalang bumanghalit ng tawang gago sa sinabi ko. Even though we're always alone together inside my office, hindi ko si Marian nakitaan ng interes sa akin. Hindi ba siya nagagapuhan sa akin? Kahit panay ang titig ko sa kanya, hindi man lang ako tinatapunan ng pansin. What the heck?
I sent my secretary for conference at Cebu, kaya kagad ko siyang kinuha bilang replacement ni Joem. I even make excuses to her department manager. You can have Agnes Morales, sir. She has a secretarial course. Maarting boses na pagkasabi sa akin ni Miss Lopez. I know that Agnes is Marian's friend and she must be capable for acting my secretary, but I wanted Marian instead. I knew already that she's an accountant, but I don't care. I want her to be my secretary. No, send me here, Miss Ortega, in my office, Miss Lopez. She will be my secretary for a week, I said with irritation. Pero ayaw nito magtrabaho sa loob ng opisina ko. The heck? Mas gusto nito doon lang sa table ni Joem. So even though I don't like the idea, but I agreed. So I made the foolish idea ever. I put a camera hidden in the table and also in the hall in front of her table so I could still watch her face in my laptop. I maybe look crazy at what I am doing but I don't give a shit. Nasasanay kasi ako ng mga babaeng lumalapit sa akin. She even caught me making out with Lisa in my office when I get bored when she told me to visit her aunt for a minute. Pinayagan ko siya, wala naman akong pinagawang trabaho sa kanya. Bahagya ako natawa sa reaction niya. She's very innocent. I tried to get rid of this crazy feeling I'm having towards her. But it seems it perfectly hard. I asked her for the second time if she have boyfriend. Nagsiselos kasi ako sa tuwing nakikita ko si Marian kasama yung Halloween. I thought that man is her boyfriend but she said no. Yes, I know I don't have the right to be jealous but I can't help it. That is why I asked her that I will going to court her even though I don't know about courting. But for her, I will try the courting. But she reject me easily. Shit, hindi pa nga ako nag-uumpisa na reject na. The beast inside me is urging to do the worst. I call one of my men who work at security agent first to background check her. There I smile at the thought. Now I have something to use to make her come to me. I'm having lunch with the dudes at nearby resto. She's not even paying me a glance, dude. I made an irritated sound. I don't know what's wrong with this woman at inisang lago kong baso ng alak na nasa kamay ko. I know it, man. Nainis ka kasi this is the first time it happened to you. Ahahaha. Sagot naman sa akin ni gagong si Holman. Tinawanan pa ako. I glared to him. Na-challenge ka, dude? Why not try another way? Kaya I'll suggest at piling umiti sa akin ang gago. Bigla nagka-interest ako sa gustong sabihin nito. What is it? I asked in a low tone. So he suggests something. Let's talk in your office later, man. I'll bring the contract. He tapped my shoulder before he got up and leave. I agreed to what he says. Dude, seryoso ka ba dyan? Baka bumalik yan sa'yo. Holman's serious tone asked me. I shifted my gaze to him. I frowned. I like her, dude. Sagot ko naman sa kanauna ng tumalis. I saw in my monitor Holman and talked to her. So I abruptly stand and marched my way to her table. Del Franco, bring the contract. That is why he's here. Umuspo na naman kasi ang selos ko na makapag-shake hands to sa kanya. Alin ba hindi maintindihan ng mga gagong ito ang ayaw kong hawakan nilang Marian ko? I'm possessive, yes. Kahit shake hands, ayoko, kahit kaibigan ko pa sila. First, I talked to this Chinese owner of the building. Where's her aunt have some place there? Mr. Go selling it, so I grabbed and bought it. I even doubled the price. I don't have any plan for that building anyway. Maybe I will just let those vendors to stay there. I know she will come to my office to ask why did brought to the building. It know it I have source, so I prepared for her coming as well as the contract if ever she would accept. Bakit mo binili ang commercial building ni Mr. Cheng? Mahinaon ngunit may di nabigas ni Marian sa tanong. Matima kong tumitig sa kanya bago ako sumagot. Why? I said while folding my arms. I plastered with pure business and formality is visible in my face. I even changed my tone. There are people in there. I saw the surprise her emotion. I know, but I am a businessman, Miss De Leon. And you know that, right? But I will pay the compensation of everyone in there. Don't worry if that's what you're concerned about. A vivid words and expression on my face. I clearly act vigorously while saying it. So I made an offer. I bring out the contract and give it to her. Nalaki mga mata nito nakatitig sa marriage contract na hinawakan niya. No, hindi ko kailangang magpakasal sa'yo.
Yung mga tao nagtitinda doon, sanay na sila sa hirap kaya kung paalisin mo man sila kahit may hirapan, makakabangon din sila, makakahanap din sila ng ibang pwesto. At sabay hampas ng marriage contract sa dibdib ko. O ayan, sa'yo na yung building mo, isaksak mo sa baga mo, Guadicelli. I was left dumbfounded with her words. So I made a sudden change of mind when she rejected me again for the second time. Ma'am, I'm Rocco Guadicelli, Marian boss, and I want to ask your permission if I could date your niece. I looked straight to her aunt. I have clean intention, ma'am. Swear. Halos hindi ako huminga, hinintay ko muna sumagot to pero nang tumango to, mangako ka sa akin, wag na wag mo siyang saktan, maliwanag ba? Saka pa ako huminga at mabilis na tumango para ako nabunutan ng tinik ng gabing yun nung pinuntahan ko siya sa bahay nila. Hindi na kasi ito pumapasok sa trabaho mula nang tumanggi ito sa alok ko at napag-alaman ko rin na nagkasakit ang tita niya. But she's very stubborn and she even rejected me more. I got devastated after that night I visited her, kaya napilitan akong gawin ang hindi dapat gawin. I used all my connection. I thought she will not going to come to me, but when my secretary told me that she wanted to talk to me, kaagad kong pinakyat ito sa penthouse sa taas ng opisina ko. There, I kissed the victory when she signed our marriage contract. Kaagad kong pinunta ng ospital na pinagdalhan ni Marian sa tita niya. Kinausap ko to at hiningi ang kamay sa pamangkin niya. Pero sinuguro ko munang kaligtasan ito. I called the best doctor from Tita Amira's hospital to have Marian's tita a best treatment. I even hired 2 private nurses to take care of her while me and my wife flew to California for our honeymoon. Dad called me the same day that our Ireland investors doesn't want to agree of Dad stepping down. They thought I'm too young for handling business but I proved them wrong. They even called me ruthless. I asked Dad to have me full control of all the company we have in Ireland, so I will cut the nuts to those investors who doesn't want to work with me. Our company will still stand alone even without their investment. But in order for me to do that, Dad asked me to get married. Ayaw niya kasi matulad ako sa kanya. Napabayaan niya ang pamilya noon kami ni Ma'am. He wanted me to build my own family. Hinihingan niya ako ng apo. What a right timing, Dad. I tried to have a good communication with Dad. Hindi ko na pinatagal pa. Winadali kong lahat. Kaagad ko pinakasalan ng babaeng gustong gusto ko. Which is, Dad gladly accept it was Marian whom is my bride. Kilala niya si Marian at gusto niya din ito para sa akin. Exactly, Dad. Si Holman Del Franco and Marian's friend Agnes, pati si Dad ang tanging witnesses. Daddy Del Franco ang nagkasal sa amin. Ito was Tito Gary. We get along together during our honeymoon. Napakwento ko sa kanya tungkol sa buhay ko dati. I'm glad I already have someone to listen to me. I thought everything is go as well according to my plan. I have her along with me. I don't want her to leave my side kaya kahit sa opisina, I always make my ways to her. I love her so much kaya tinago kong lahat ng ginawa kong pambablackmail sa kanya. Hindi ni Marian dapat malaman kasi baka iwanan niya ako pag nagkataon. I knew what I am doing is wrong but I will take the risk because I don't want her to leave me. Pero sadyang walang usok na may tatago. Kaagad ko naalala what Holman said that day at the resto. Dude, seryoso ka ba dyan? Baka bumalik yan sa'yo. He's right that day Marian heard the arguments between me and Lisa. The bitch happened to bump with Del Franco kaya nakita nitong documents na pinaklarify ko. Kasama na doon ang proof ng kahayupang ginawa ko sa asawa ko. Lisa has the guts blackmailing me. Gusto niya yung divorce kong asawa ko para daw makipagbalikan ako sa kanya. Dahil kung hindi, sasabihin niya kay Marian ang lahat. What nerve with this woman? First of all, there's no us. Crazy woman. So anong babalikan ko sa kanya? What we have is just a fling. Nothing else. She even told me that he will tell her father to stop investing in my company, which is I don't care. I highly doubt that their investment will affect my company. Kahit i-full out pa niya ang 15% nila sa company ko, I don't give a shit. Babe, it's not like that. I tried to reach her hand, but she swept my hands away. I tried to reach her again but only she slapped me hard in my face. How dare you? Paano ko namatay ang tita ko, ha? Dinami mo pa siya, wala kang awa. Hindi ka lang pinakitaan ng interest. Ginawa mo na yung dahilan para ma-challenge ka. Lintik na ego yan. She's crying while she shouted at me. I know I hurt her a lot and I deserve the slap coming from her. I wanted to explain, it's not what she think it is, but she refused to listen to me. Sinundan ko si Marian hanggang sa ibaba. Pinagtitinginan na kami ng mga empleyado ko pero wala akong pakialam.
It really hurt for me to see her crying like this knowing that I'm the reason of it. Dude, just give her a time, Holman said in a low voice. Pero kinalampag kong sasakyan ito para lang bumbat kausapin ako ni Marian. Pero hindi na ito lumingon nang pinaharurot ni Holman ang sasakyan palayo. Sinundan ko si Marian hanggang sa bahay nila kasama ko mga kaibigan ko. Pero hindi niya ako nilabas at tanging si Tita Melinda ang mahinahong kumausap sa akin. I got wasted after that so I was devastated. Hindi na ako kumakain ng maayos at umuwi sa bahay namin. Parang nawala na ulit ng kulay ang buhay ko while she's not with me. Hanggang sa umabot sa point na lumalapit ako kay Dad. I felt her dad, she left me. Tuluyan nabasag ang boses ko saka ako napahagulhol. Just give her time soon. Bigyan mo lang siya ng oras anak. Let her heal. But don't give up on her, okay? Do everything to make her forgive you. I know how much you love her. Then he tapped my shoulder after saying those words to me. I even cried in front of her while I explained everything and asked her to forgive me. Pero ayaw ni Marian akong kausapin. Hindi niya ako gustong makita. Tinanggap ko lahat ng sumbat ni Marian sa akin, ang malamig na pakikitungo niya. Every time I go their house, tiniis ko yun, deserve ko naman. Mapatawad niya lang ako. Ilang bote pa ng alak ang naubos ko. In Holman's bar, I even received punch in my face from Holman. Ang lakas palang manuntok ni Gago. Pero hindi ako lumaban, alam kong una pa lang binilaan niya na ako bilang kaibigan. Until one day, I received call from Tita Melinda. Rocco, tulungan mo ko, nakidnap si Marian. Umiiyak ang boses nito. I abruptly stopped the meeting in my investors at tinawagan si Holman para matrace to kaagad ang kinaroroonan ng asawa ko. I am ready to kill for her. That was so terrifying moment in my life when I saw her with blood. For God's sake, she's pregnant. Help me. Hindi ako madasaling tao pero sa oras na yun tinawag ko siya. Hindi ko pa nasasabi sa asawa ko kung gaano ko siya kamahal. I'm so jerk for not telling her how much I love her. Again, I got jealous when Holman said she asked about that idiot Halloween. Did she ask about me? I asked Holman pero tinawanan ako ni Gago. Hindi dude pasensya na ayaw niya nga na dito ko siya ihatid kanina. Napakamot pa to sa ulo bago umalis kaya naiwan ako mag-isa sa loob ng opisina ko sa bahay namin. I was shocked pero hindi niya alam kaya alak lang ang hinarap ko ngayon. Laking tuwa ko na marinig kong boses ni Marian. Pero syempre dahil nagsiselos ako, hindi ko kaagad siya hinarap. But I saw in the side of my eyes how beautiful she was. Kaya hindi ko na rin siya natiis, humarap ako sa kanya. Lumapit to sa akin. Doon ko pa nilabas lahat ng gusto kong sabihin. I even shouted at her, telling how much I love her to the core. I saw how she stilled. She didn't reach about my confession of feeling of her. My God, what's wrong with her? Is she don't love me? I finger comb my hair in frustration, thinking she don't love me. I weakly sit down. Saka pa lumapit at tumupo sa tabi ko at dumugog pala sugat ko sa gilid kaya pinahubad niya ako then she cleaned my wound. Walang mapaglagyan ng tuwa ko nang marinig ko mula sa kanya. Mahal din kita, Guadicelli. Hindi ako nakariaka agad nang kinintelan ni Maria ng halikang labi ko. She loved me, right? Yes, she loved me. Walang paglagyan ng kasiyahan na naramdaman ko. Ginawa ko lahat ng gusto niya. Masaya na pagbubuntis ni Marian kaya lahat ng cravings niya binibigay ko. Ako lagi nagluluto ng lasagna na sa tingin ko yung one of her craving food. I proposed to her for the second time in a romantic way she deserved. Relax dude, panyo oh. Sinaman ko ng tingin si Holman, aanin ko yung panyo niya. Oh, you're sweating dude, punasan mo. Saka ko pa namalayang pinagpapawisan na pala ako sa sobrang kaba. Hindi ko tinanggap ang panyo niya, may panyo naman ako. Ngumisi na nakakaloka si Holman sa tabi ko habang hinihintay ang bride ko sa altar. Siya kasi ang nabunod ko maging best man. Gagong to. Pero malaking utang na loob ko sa kanya dahil hindi ako naiwan ito when I was very problematic. Pero alam ko may problema din to. Nakagawa din daw siya ng kasalanan at mas matindi pa sa kasalanan ginawa ko. Napakwento to sa akin nang sinamahan ako nito maglasing. I even caught him looking at his phone with a picture of a woman. That was the first time I saw him. Got trouble with the woman. Napakaligalig nito. Pagdating sa babae wala itong pinapalampas. I know him how he suffered too. When her mother was died, he also missing around a lot. Si Morris na palaging missing in action. Right now is present in my wedding day. This man is also a jerk. I know why he's always out of the country. He's looking for her. I'm not sure kung nakita na ba niya si Lane. Kiel is standing beside his father. I noticed his intense look towards Miss Rogers.
who's standing besides Tita Belinda. Alam ko tong gagong tong para may binabalak din. The bride is coming, wedding coordinator said. I stand straight, I fix my best tailored tux. I even got my new haircut, enough for me to look more handsome. When the church door opened, there I saw all the bridesmaids and groomsmen coming inside. One of them is Agnes, Marian's friend, and the wedding song started playing. Even though already married and civil, still I couldn't contain the excitement inside me. Then there she is, my lovely wife, looking so dashing, gorgeous, walking slowly with her white gown. Parang tumigil ang mundo ko habang nakatitig sa kanya na naglalakad sa aisle palapit sa akin. She decorated my life. Sa kanya ko nadama ulit ang ganda ng buhay since my mother died. I wasn't able to find it. I spent my whole life messing and working my ass around. Not until I finally found who brought and decorated my life back. My wife. Please play the music above. You Decorated My Life by Kenny Rogers. I'm so proud of you, son. Congratulations. Dad whispered and tapped my back. He's also beside me and nodded. I couldn't suppress my emotion. A tears of joy fell from my eyes, right when my lovely wife is reaches from the altar. Sinalubong ko kaagad ito at I hold her hands and we walk together to the altar. A sweet smile plastered on her beautiful face. Then the priest started the ceremony. Kaagad kong pinalis ang luha sa pisngi ko kasi I saw all the dudes laughing at me. But I don't care. I only focus to my wife. Rocco babe, the first word she uttered. I suppressed my emotion. I went to her vows. First thing, I want to say thank you for not giving up on me. Even though how many times I throw you away, you still stay. I promise that whatever problems comes our way, I will hold your hand so we could face it together. You're the man I prayed for, Rocco. And I thank God for giving it to me. I love you so much. Then she sweetly smiled to me. Accept this ring as a sign of my never-ending love for you. Then she put the ring on my ring finger. But me, after hearing those words from her, I started to cry once again. Marahan ni Maria na pinalis ang luha ko sa pisngi. What did I do to deserve her? But I abruptly stopped my sobs because it my vows during this time. I cleared my throat first before I started. Marian babe, unang kita ko pa lang sa'yo. She was surprised na laki mga mata nito nakatingin sa akin. Hindi si Maria makapaniwala that my vows is Tagalog. Isang linggo ko itong pinaghandaan. Tatagalogin ko kasi it's coming from the bottom of my heart. Nakuha man ang interest ko. Kaya lahat ginawa ko para mapalapit sa'yo. Kaya umabot sa point na gumawa ko ng isang pagkakamali para lang mapansin mo ako. Ganun kita kagusto babe, una pa lang. Natawa ko ng bahagya sa nakita kong reaksyon mula sa mukha ni Marian. Alam kong laki na kasalanan ko sa'yo and I'm very sorry for that babe. Pero salamat pinili mo makinig at patawarin ako. Pangako hindi kita sasaktan babe. Kasama mo ako sa lahat ng hamon na pagdadaanan natin. Mananatili ako sa'yo kahit anumang mangyari. Kahit makailang beses mo pa akong ipagtabo yan. I will stay. Ikaw nagbigay kulay sa buhay ko, Marian. Then she couldn't hold her tears anymore. I wipe her tears and I continue. Pangako, mamahalin kita habang buhay, Marian. You are the precious gift to me from God. We will grow old together. Accept this ring as a sign of my biggest love for you. Mahal na mahal kita, Marian. Then I put the ring on her finger. While her tears continue falling, hindi ko na rin napigilan ang umiyak ulit. Narinig ko pang kantsawan ng mga kaibigan ko sa akin. But I don't give a damn shit. And now, by the power that vested in me from the mighty God, I now pronounce you as a husband and wife. You may now kiss the bride. The priest said. Kaagad kong hinawi ang belo na nakatakip sa magandang mukha ng asawa ko. I snake my arm in her waist as I leaned closer. She closed her eyes and kissed her lips with so much love. Finally, I married the woman I love in front of God and people. The happiness I feeling at the moment is very unbearable. The crowd cheers with us as they clap with happiness toward us. Makalipas ang 5 taon, Rocco's POV. Daddy! Hiyaw ng maliit na boses ng anak ko, kaagad tong tumakbo papalapit sa akin habang nakataas ang dalawang kamay. It is a sign that she want me to carry her. Chubby ang little princess ko pero parang baliwala lang sa akin ang bigat nito. Mas mabigat pa nga si Marian pero nabubuhat ko rin to. Where's your mom? I asked my little girl and asked her chubby cheek while carrying her.
Bumukas naman ang pinto ng opisina ko, kasunod lang pala nitong mami niya. Alam ko medyo nahihirapan itong daluhan ng mga hakbang ng little princess namin kasi bukod sa she's 5 months pregnant at talagang masyadong maligalig itong anak namin. She's only 4 but she got a chubby body. That's why her mom can't carry her. Mommy can catch me, daddy! Pagmamalaking saad ng anak ko, I chuckled. It's lunchtime, that is why they are here in my office. Gusto kasi ng anak namin palaging sabay kaming kumain. At gustong gusto nito maglagi sa loob ng opisina ko. Masyadong daddy's girl ang little princess namin. Sinabi ko na ako na lang uuwi para doon na lang kami kakain sa bahay kasi medyo nahihirapan ang asawa ko at medyo malaki na kasi ang tiyan nito. But knowing my little princess is very persistent whenever she wanted it. Kaya hindi nakakaangal ang mami niya. Babe, you okay? Kaagad ko sinalubong ito habang karga-karga ang anak namin. I hold her hand. Inalayan ko kaagad ito na makalapit sa akin at pinaupo sa couch. I'm fine, she said and sweetly smiled to me. Tumabi ako ng upo sa kanya at kinintala ng halikang labi niya. Habang pinapaupo ako sa kandungan ng anak namin, napakaganda ng asawa ko. Pregnancy suits her well. Sa ikalawang pagkakataon, binuntis ko ulit ito. I want to have more kids because I am only child, that is why dito ako babawi. Meme is bringing the food. Sinama ko siya. Dito na lang tayo kakain, babe. Saad ni Marian kaagad naman pumasok si Meme, bitbit ang mga pagkain. Sit down for a while, my princess. I'll have Pati Meme first, okay? Ibinaba ako sa kandungan kong anak ko at pinaupo katabi ng mami niya. I'm helping Meme prepare the foods in the table. My wife and I share the same plate. Habang anak ko'y magiliw naman kumakain na tayo nito magpasubo kahit ni isa sa amin. Big girl na daw kasi siya. Katabi nito si Memeng kumakain din kasabay namin. Babe, tawag ko sa pansin ni Marian habang nakayakap ako sa likuran niya. Pinapanood itong anak namin habang masayang nakikipaglaro sa lolo nito. Today is Sunday and we visit my father to his house. She hum while she crooked her head to the side. I kiss her rosy cheek. Let's go upstairs. Let me see playing with her lolo. I whispered seductively to her. Kaagad na malampisingin ni Marian pagkarinig sa sinabi ko. Ewan ko ba pero itong mga nagdaang mga araw, takam na takam ako sa asawa ko. Day ko pa naglili pero dahil sa pregnancy hormones nito nagbabagong mood nito. Kaya minsan inaayawan ako. But knowing me, I'm not taking no pero hindi ko naman sinasaalang-alang ang baby sa tiyan ng asawa ko at si Marian syempre. Kaya instead, sometimes I contented myself by kissing her. Rocco, ano ka ba? Not here? Mahinang tutol ni Marian pero alam ko napipilitan lang ito. I can see it in her eyes that she's turning on too, but Macy's running towards us while her lolo followed behind her. You can't beat me, lolo? Sad nito habang tumatakbo, talaga namang hindi siya maabutan ng lolo niya kasi hindi na ito nakaya pang tumakbo. Kaagad itong yumakap sa mami niya at muntikan pang ma-out of balance si Marian. Mabuti na lang nasa likod ako nito at nakayakap. Macy baby, dahan-dahan lang sa patakbot baka madapa ka anak. May pag-aalala sa tono ni Marian. Habang ipos din ang anak namin. But mommy, if I run slowly, lolo might win easily. She protested with her small voice and pouted. It's okay baby, lolo can't defeat you because he's just walking. He's not running. See, look at your lolo's baby. Pag-aalo naman ito sa anak namin sabay turo kay daddy hinihingal na makalapit sa amin. But I want lolo to run to mommy. We race right, lolo? Nilingon itong lolo niya na hinihingal pa but he sweetly smiled to my daughter and nod. It's okay, sweetie. I said I bend my one knee. Para magpantay kami, nakaharap ako ngayon sa tiyan ng asawa ko while I caressing it. If your little brother comes out, you know how your little brother will race with you in running. I said in a sweet voice habang hinihimas ko rin ang mahaba nitong buhok and I kissed my wife Tammy and smiled to my daughter. Tuwang-tuwa naman itong yumakap sa akin. Ang maliit at chubby nitong kamay ay yumupo sa leg ko. Kaagad naman itong nagpabuhat sa akin. Gusto ko pa sana makipagharutan sa maganda kong asawa kaso na pornada. Mamaya na lang pag uwi namin. I'll make sure na bibigay si Marian sa akin mamaya. I look like an idiot while smile at the thought forming in my head. Sa loob ng 5 taong pagsasama namin ni Marian, matututo na rin ako managalag minsan. Lalo na kapag dinadalaw namin si Tita Belinda. Ay nitong ini-English ko siya, kaya napipilitan ako managalog, nagpapaturo ako kay Marian minsan. Pero kapag kausap ko anak ko si Macy, I spoke with my language kaya tulad ko'y panay din ang English nito. I'm building a one big happy family now. Naging makulay ang buhay ko, walang mapaglagyan ng sayang nararamdaman ko sa araw-araw.
Si Marian ang tanging babaeng minahal ko na sobra ang siya naging inspirasyon ko sa araw-araw at nadagdagan pa. I now have my daughter Macy and our coming baby boy. Sila nagbibigay kulay sa aking mundo. Wala na ako may hiling pa sa kanya. Binigay niya na lahat, sobra-sobra pa. I always be thankful to him and also to my wife. I always thankful to her she taught me how to decorate and make color to the life once again. I will forever love her cause we bound each other. Sila lang mga anak ko. Rocco Guadicelli and my wife, Marian De Leon Guadicelli. We will live happily forever. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.